We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ilang umano'y Chinese dredging vessels na nasa karagatang sakop ng Apari, Cagayan, perwisyo sa kabuhayan ng mga mangingisda. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tanaw sa pier ng Barangay Punta, Apari, Cagayan, ang mga nakasadsad na malalaking dredging vessel. Ginagamit daw ang mga ito sa dredging operation sa fishing ground ng mga mangingisda. Bagamat tigil operasyon ng pagdadraga, perwisyo umano sa mga mangingisda ang mga nakasadsad na dredging vessel. Kwento ng mangingisdang si Rashif na tumatayo ring presidente ng Apari Fisher Folk, bumagsak ang kanilang kabuhayan dahil sa kakaunting huling isda. Maaari umanong nabulabog ang mga isda. Yun po, kung saan sila nakaparada, dun kasi na kami naglalagay ng lambat namin. Kaya gusto sana namin, kahit umalis na sila dito kasi laking sagabal sila sa amin. Ramdam ng mga magdadaing ang kakaunting huling isda gaya ng dilis. Bumaba na raw ang produksyon nila ng dried dilis. Ayon sa mga mangingisda, mga Chinese umano ang ilang crew ng dredging vessel. O sir, Chinese ang crew ng mga barko na nag-ooperate ng dredging noon. Kasi hindi na nakakaintindi ng Tagalog o English man. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinatigil nila ang operasyon ng dredging operation noong 2022 dahil sa problema sa dokumento. Bigo rin naman ng magsagawa ng public consultation bago sinimula ng pagdadraga. Kasama ko po yung mga fisher folks dito na against dyan sa operation. Pero alam naman natin na may mas mataas po na nasa posisyon ng gobyerno ng dyan. Kaya yun ang mahirap po. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang balitang inyong matutunghayan. Ilang nicho sa City Memorial Park sa Cagayan de Oro City, sinira at ninakaw umano ang mga bakal. Dahil rito, ilang bangkay nakalitaw na at may masangsang na amoy. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Butas-butas at sira-sirang mga nicho at nagkalat na damit ng mga bangkay na na-expose na. Ganito ang sitwasyon sa loob ng lumang bahagi ng City Memorial Park sa Bulunsuri, Cagayan de Oro City. Ito raw ang resulta ng pinaniniwalaang sunod-sunod na pagdanakaw ng mga bakal na mga sinirang nicho sa sementeryo. May masangsang na amoy na rin daw sa lugar, bunsod ng mga bangkay na nakalitaw na. Kaya ipinaabot ito ng GMA Regional TV 1 Mindanao sa City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO ng LGU. Aminado ang tanggapan na may problema talaga sa pagnanakaw ng mga bakal sa lugar. Noong nakaraang taon nga raw, may 2 individual na silang sinampahan ng kaso ng pagnanakaw. Ngayon bumalik na naman ang serye ng pagnanakaw. Mahigit 30 nicho na ang ninakawan at sinira base sa huling tala ng CLENRO. Natay tulog ka blue guard nagbantay during night time kay ang krimen kakitabo diha pangawad sa kabilya kana mga gabi na. Problema rin ng CLENRO ang mga naka-expose na bangkay sa lugar. Halos lahat daw ng mga nasabing bangkay ay hindi na daw dinadalaw ng kanilang mga kaanak. Kaya nananawagan ang CLENRO sa pamilya ng mga naka-expose na bangkay na asikasuhin ito at makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Panawagan mi sa mga pamilya, no, sa mga dunay minahal sa kinabuhi diya sa atong City Memorial Park nga ato nagyong atimanon, no. Di na ta magulat nga kawaton, di na ta magulat nga
ang city government maunagay mubungkag nawag mi nga unta inyong atuan aron maplastar. Panawagan din ng Klenro sa mga residente na naninirahan malapit sa sementeryo na makipagtulungan sa pagbabantay sa City Memorial Park. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinagawa ang ocular inspection sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac dahil daw sa global scam operations. Tuhayan natin sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng Senate Ocular Inspection si Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Risa Hontiveros at Committee Member Win Gatchalian sa ilang gusali ng Zun Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Ang nasabing kumpanya, ni-raid nito lang Marso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK dahil sa umano'y global scam operations. Makikitang mga computer na umano'y ginagamit sa online scamming. Sa Love Scam Room, bukod sa mga computer, naiwan pang ilang script na nakaimprenta sa dayuhang lengguwahe na ginagamit sa scamming. Ipinakita rin ang villa na posible umanong tinutuluyan ng mga empleyado o matataas na kawani ng kumpanya. May mga kwarto at kusina. Meron ding mga sasakyan sa paligid. Ayon kay Senator Hontiveros, continuous and similar findings umano ang assessment niya sa inspeksyon. Kailangan na raw ang pagpapahinto ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa bansa dahil ginagamit ito sa illegal activities gaya ng human trafficking. Iminungkahi rin ang agarang preventive suspension mula sa DILG sa mga sangkot na opisyal ng gobyerno sa operasyon. May mga LGU din ba na kasama dito na part ng business model ng POGO at nagbibigay daan sa ganitong mga suspected crime? So, yun yung isang continuing realization. Malaking katanungan din umano kung paano nakapasok ang malaking pondo para sa operasyon ng global scam. Kanina sa briefing, merong presence ang PAGCOR dito 24/7. In fact, doon sa raid, nakausap pa nila yung PAGCOR employee na nandito. Kahit na 24/7, bakit nakalampas ang human trafficking? Bakit nakalampas ang crypto scam? Bakit nakalampas na almost 600 na mga katao, 400 of which foreigners? Anya, isa raw sa mga dapat panagutin sa hearing na ipatatawag ni Senator Risa ay ang PAGCOR. Dahil ayon sa kanila, malaki ang kinikita nila sa POGO. Iimbestigahan din ang pagkakautang sa buwis ng kumpanyang nagpapatakbo ng umano'y global scam. All the networks, all the connections, nandun na. So it's really very hard for us to get records and then to make coordination dito sa area. So, yun ang isa sa mga predicaments namin. Samantala, dalawa sa mga empleyado ng kumpanya ang iniharap sa media. Magsisilbi raw silang witness sa investigasyon. Ibinahagi rin nila ang pagpapahirap sa kanila. Ayon sa PAOK, isasagawa ang deportation sa mga foreign nationals sa April 30. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang mga umano'y sangkot na opisyal ng gobyerno sa umano'y iligal na aktibidad. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang rider at backrider ng isang motorsiklo matapos mabangga ng isang van sa may intersection ng Barangay Mayon sa bayan ng Daraga Albay pasado alas 12 ng hating gabi nitong April 22. Base sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, galing sa Maynila ang van na papuntang Sorsogon. Pero pagdating sa Barangay Mayon, isang motorsiklo ang biglang tumawid sa kalsada. Posible raw na hindi napansin ng rider ang paparating na sasakyan, kaya nangyari ang aksidente. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang isinampang kaso laban sa driver ng van. Nakikipag-ugnayan na rin ang kapulisan sa LGU para sa mga gagawing hakbang para maiwasan na ang kahalintulad na insidente sa naturang lugar. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuhanan ng pahayag ang driver ng naturang van. Nasunog ang linya ng mga telco sa Naga City, Camarines Sur. Samantala, sumiklab naman ang grass fire sa inaayos na Daet Airport sa Camarines Norte. Nakatutok si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Mabilis na kumalat ang apoy sa poste na ito ng isang telecommunications company sa Barangay Santa Cruz, Naga City, Camarines Sur, pasado alas 7 ng gabi nitong Abril 23. Mabilis naman itong naapula ng BFP Naga City Central Fire Station. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng apoy at sa halaga ng pinsalang iniwan nito. Sa bayan naman ng Daet Camarines Norte, isang grass fire rin ang sumiklab sa loob ng compound ng Daet Airport nitong gabi ng Abril 22. Ayon sa Daet BFP, damuhan lang ang nasunog kung saan pininiwala ang may nagsindi sa lugar hanggang sa mabilis na lumaki ang apoy. Agad naman itong naapula ng mga kawani ng BFP. Sa komunidad na rin, siguro iwasan natin yung magtapon ng mga upos ng sigarilyo kasi napakarami pong damo ngayon na mga tuyo na nagiging sanhi rin ng grass fire. Mabilis na kumalat ang apoy sa isang establishmento sa Naga City, Camarines Sur, pasado alas 6 ng gabi nitong Abril 22. Ayon sa BFP Naga City Central Fire Station, problema sa linya ng kuryente ang isa sa tinitingnan nilang posibleng sanhi ng sunog. May kalumaan na rin ang gusali kaya mabilis na lumaki at kumalat ang apoy, partikular na sa bahagi ng bodega kung saan may mga nakaimbak na panindang plastic. Wala namang naiulat na nasaktan at tinaalam pa ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinugod naman sa ospital ang isang taong gulang na batang babae matapos maipit ang kamay nito sa escalator sa Davao International Airport. Ayon sa Terminal Supervisor ng airport na si Mario Flores, nalingat daw ang ina ng bata nang inaayos ang kanilang mga gamit habang naghihintay ng flight Lunes ng gabi. Nadapa raw ang bata sa escalator at naipit ang palad na bahagi ng kanyang kamay. Sa kabutihang palad ay agad itong nai-off. Agad na maisinugod sa ospital ang bata at nasa ligtas ng kalagayan. Umaaray na ang ilang tindera ng saging sa Batangas dahil sa dami ng mga nabubulok at hindi na ibebentang produkto na epekto rin daw ng matumal na bentahan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Galing Davao, Quezon at bahagi ng Laguna ang mga ibinebentang saging ni Nora sa Batangas City New Market. Saging na lakatan at sabang ibinebenta niya rito. Pero pahirap ang maubos lalo't ang shelf life hindi raw nagtatagal. Simula po sa pagka-sausaw po niya, 3 araw lang po, 4. Katulad po na rin po ay 2 araw, bukas po pa 3 araw. Sa papat, hindi na po siya pwede. Ang mga hindi nabebenta at nabubulok lang na saging, diretso pantapo na raw. Nitong nakakaraang buwan, 500 kilos na mga saging ang nasasayang lang daw. Kaya apektado ang kanilang kita. Katulad po nung natapo namin, 18,000 po yung aming saba. Parang nabenta lang namin, konti lang. Walang datos ang City Agriculture Office kung gaano karaming mga saging ang napapatapon lang dahil hindi nabenta. Kakaunti raw ang namimili ngayon ng saging dahil sa taas ng presyo nito. Ayon sa City Agriculture Office, kung aangkat lang sa mismong lungsod at malalapit na bayan ng mga mamumuhunan, hindi na nila kailangan pang kumuha sa mga malalayong lugar. Ako bilang consumer, pag pupunta ko sa palengke, nalaman kong 70 pesos per kilo yung aking bibiling saging, hindi na ako bibili. Pupunta na lang ako doon sa mga talipapa or doon sa mga, let's say, sa direct sa farmers, doon na lang ako bibili. Sinimula na ng City Agriculture Office ang proyektong makakatulong sa mga naghahanap buhay na mapakinabangan ng mga hindi nabiling saging. Pwede kasi itong gawing ketchup na kalaunay maibebenta rin sa merkado. Hilaw na sa baraw ang kadalasang ginagawang ketchup. Mayaman sa potasyum ang saging na nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan. Bukas ang tanggapan katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga banana farmers at mga nagnenegosyo na maituro sa kanila ang iba pang pakinabang sa saging. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging pahirapan ang pag-rescue sa nakuryenteng welder sa bubungan ng pinagtatrabahuang establishmento sa Cebu. Ito ang tinutukan ni Luan Merundina ng GMA Regional TV Balitang Isda. Hindi naging madali ang isinagawang rescue ng mga tauhan ng Lapu-Lapu City DRRMO at Lapu-Lapu City Fire District sa 45 anyos na welder pintor na nakuryente habang nagtatrabaho nitong Lunes. Mano-mano siyang ibinaba mula sa bubong ng isang establishmento. Ayon sa kontraktor, nagpipintura ang biktima nang mangyari ang insidente. Siguro sa iyang kuan baka naduol lang gyud kayo pagsaka niya ba? Ang iyang
Muto nga mo rin nasamad ang yan diri. Fortunately lang kay nasa harness niya, dito ra sa nalabay sa wala siya nahunga rin sa gawas. Nagtamo ng paso sa katawan ang biktima na agad isinugod sa Lapu-Lapu City District Hospital. Ayon sa otoridad, ligtas at nasa mabuting kalagayan na ang biktima. Giit ng kontraktor, ipinatutupad nila ang safety measures sa pinagtatrabahuan. At least conscious ra. Kulang yan po nga. Bahala na kuan. Ako man ang tubagon ako na tanan. Ang importante, okay ra akong tao. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Lou Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, patok na pasyalan ngayong tag-init ang isang isla sa Balawan, La Union. Crystal clear ang malamig na tubig na talaga namang refreshing ngayong tag-init. Bukod sa paglangoy at pagbababad sa tubig, pwedeng malibot ang maliit na isla gamit ang bangka. Napapalibutan ito ng mangroves na nagsisilbing breeding grounds ng iba't ibang uri ng isda. Ayon sa lokal na pamahalaan, may mga nagbabantay para mapanatili ang ganda ng lugar na malaparaiso ang ganda, lalo na paglubog ng araw. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 5 araw bago ang consolidation deadline, ilang transport group sa Bacolod City muling nanawagan ng extension. Proseso ng consolidation nagpapatuloy ayon sa LTFRB Region 6. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, live mula sa Iloilo City. Kim? Cecil, sa nalalapit na deadline ng consolidation, puspusan ang pagpoproseso ng mga naghahabol nito ng mga operator at driver dito sa LTFRB 6. Hanggang Abril 30 na lang kasi tatanggap ng aplikasyon base sa Memorandum Circular 2024-01 ng LTFRB. At maging si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpahayag na wala ng extension ng konsolidasyon sa PUJ modernization ng pamahalaan. Mahigit 5 oras ang itinagal ng protesta ng grupong ito malapit sa tanggapan ng LTFRB nito lang Martes. Ang kanilang panawagan, huwag munang ituloy ang deadline ng consolidation sa nalalapit na Abril 30 na bahagi ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Ang mga transport group na nagprotesta ay pawang miyembro ng No to PUV Phase Out Coalition Western Visayas, kabilang ang Cabacod Negros Transport Coalition na mula pa sa Bacolod City. Ayon sa presidente ng grupo, patuloy silang mananawagan hanggat mapakinggan na sila ng gobyerno. Ngunit nauna na nagpahayag si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala ng extension pa sa konsolidasyon para sa PUV modernization ng pamahalaan. Sa Bacolod City, may 700 modernized jeepneys na ang bumabiyahe base sa record ng LGU. Kampante raw ang alkalde na kaya nito i-cater ang mga pasahero sa lungsod sakaling wala na mga karagdagang traditional na PUJ na magpapakonsolidate hanggang April 30. Pero ayon kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, nasa 1,000 units pa raw ang nagpoproseso para makapasok sa mga kooperatiba at makahabol na makonsolidate bago ang April 30 deadline. Karamihan dito ay mga miyembro ng FEBACDA at Stone na dalawang malalaking grupo ng mga driver at operator sa Bacolod City. I'm encouraging those who are not consolidated to approach the city para mabuligan sila. Kung magpalapit sila, then we can lobby sa LTFRB nga under process ang ilang application. Right? Galing kung hindi sila mag-apply, kag hindi sila magpalapit sa aton, what can I do? Sa Iloilo City, mahigit 600 units na ang nakapag-consolidate at lumagpas na ito sa 522 units na aprobado ng LTFRB base sa LPTRP ng Iloilo City. Wala gid problema ang city namon. Kaya ang mga unit namon nga sobra sa kada ruta namon, pwede namin matransfer sa lain nga ruta nga kulang. Nagpapatuloy ngayon ang pagtanggap ng LTFRB 6 na mga aplikasyon sa consolidation, kaya aasahang madadagdagan pa ang 60% na porsyento ng mga consolidated units sa rehiyon.
Cecil, nauna nang sinabi ng LTFRB6 na pagkatapos ng April 30 na deadline, walang magiging kakulangan sa papublikong transportasyon sa rehiyon. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kasabay naman ng pagbuhos ng malakas na ulan ang pag-ulan din ng maliliit na butil ng yelo sa Tarlac City Martes ng hapon. Ayon sa uploader ng video, humangin ng malakas saka bubuhos ang malakas na ulan na may kasamang yelo bandang alas 4 ng hapon sa Barangay Bora, Tarlac City. Rinig din sa bubungan ng kanilang garahe ang pagbagsak ng butil ng yelo. Ipinakita rin niya sa video ang pagpulot sa mga bumagsak na piraso ng yelo. Ilang panim daw niya ang nasira dahil sa nangyari. Tumagal din ng ilang minuto ang malakas na ulan na may kasamang yelo. Ayon sa Pag-asa, nagkakaroon ng pag-ulan ng yelo o hailstorm kapag labis ang init ng panahon kung saan namumuo ang cumulonimbus clouds. Nilinaw ng Schools Division of Iloilo na hindi totoo ang kumalat na impormasyon na may 2 guro mula sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo na namatay bunsod umano ng heat stroke habang nagsasagawa ng kanilang klase. Ayon sa DepEd Iloilo, ang mga guro ay inatake ng sakit sa kani-kanilang mga bahay noong mga buwan ng Pebrero at Marso ngayong taon. Aneurysm at hypertensive cardiovascular disease ang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng dalawa. Ang mga guro ay parehong nagtuturo sa Santa Barbara Central Elementary School. Ayon sa Municipal Health Officer ng Santa Barbara, ang aneurysm ay ang paghina ng blood vessel o ugat. Pwede umano itong mag-develop sa pangunahing artery ng katawan at blood vessel sa utak. Pwede itong congenital o makuha matapos isilang ang sanggol. Maari rin itong mamuo kung hypertensive ang isang tao at may mataas na kolesterol. Kaya ang matinding init ng panahon ay maaaring magiging mapanganib para sa mga taong may aneurysm. May ara ka na existing nga medical problem, aneurysm na, uncontrolled hypertension, pwede man siya maka-trigger no sa pag-rupture sang aneurysm. So ang ako na i-keep nato ng self nato nga hydrated para hindi kita ma-dehydrate no. Mag-inom gid pirmi sa tubig. Ang initial na report nga to nga natabo ang or na ginatake sila sa kuno sang heat stroke based sa balita. Hindi to siya matuod because na actually natabo no ang pag-atake sa ila balay and they were brought to the hospital pati after a few days dito kag na-expire sila. Kaya mo pa bang tiisin ang matinding init ng panahon, mga kapuso? Sa Coronadal City, may isang spring resort na dinadayo dahil perfect daw ito to beat the init. Ngunit sa mga gusto namang mag-swimming sa gabi, kung malamig ang panahon, may hot spring din ng naturang resort. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kung gusto ninyong matanggal ang stress at maibsan ang nararamdaman na matinding init ng panahon, idagdag nyo na sa inyong bucket list itong spring resort sa Barangay Mambukal sa Coronadal City. Papunta pa lang, mararelax ka na sa view. Naabutan ng GMA Regional TV 1 Mindanao itong pamilya ni Chris Archeda na ini-enjoy ang cold spring. Ayon kay Chris, halos kada linggo sila pumupunta sa naturang resort ngayong tag-init. Malaking tulong siya sa lalo ngayon tag-init, nakaka-relax. But wait, there's more mga kapuso! Dahil ang lugar, mayroon ding hot spring na mayroong sulfur content na makatutulong sa skin irritation at may iba pang health benefits. Nindot siya liguan, ma-relax imong lawas, gani mong lawas. Way back 1947 po, nandito na tong hot spring natin, itong Mambukal. Kayun po yung rason kung bakit tinawag po ang ating barangay na Mambukal. Ang tinatapakan po natin ngayon, nandito po tayo sa ugat ng Lake Holon. Yun po yung rason kung bakit mataas po ang sulfur content ng ating water. May 7 pool ang resort na galing sa hot spring ang tubig at 2 ang pool na galing sa cold spring ang tubig. Yung cold spring po galing sa taas, dahil po sa bukid, and then yung hot spring po galing po sa ilalim ng lupa mismo. 24/7 po flowing po lahat ng hot and cold natin. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News.
Binigyang parangal ang GMA Network para sa naging ambag nito sa larangan ng sports sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang istorya ng mga pagsubok at tagumpay ng mga atletang Pinoy inihahatid ng GMA Integrated News sa telebisyon, radyo at maging sa mga digital platforms. Ang lahat ng ito, ayon kay GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver B. Amoroso, commitment ng GMA Integrated News para suportahan ang mga atletang Pinoy at isulong ang Philippine sports. Tiniyak niya yan sa harap ng mga sports director sa ginanap na CHED 2nd Annual Tertiary Sports Leaders Congress. Sa GMA Network, we believe in the value of sports, no? And its ability to inspire and bring communities together. Voicing our commitment to a mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kasama dito ang pag-push namin, no, ng Philippine sports. Hindi lang daw national athletes ang saklaw ng suportang ito, kundi pati ang mga local athletes. Binigyang diin ni Amoroso ang kahalagahan ng digital at social media platforms pagdating sa sports, na tinalakay din sa GMA Masterclass Social Media Literacy Series kasama ang mga NCAA athletes. We have taught them that when used responsibly, no, for the good, ang social media can, one, promote themselves, their team, and their league. Attract potential professional teams and sponsors, and provide fans, followers, and supporters news and updates, no, about their activities. Ibinahagi rin ni Amoroso na ang GMA Integrated News ay magko-cover sa 2024 Paris Olympics. What GMA has done in documenting the life stories of athletes is really commendable. And it is important because it is done in an assembly where we have put together all the sports directors, the coaches, the sports officials of all the universities in the country. Para sila din, pag nakita nila yan, they can start thinking of how they can do the same for promotion of athletes in their respective areas. Ginawara naman ng CHED ng Sports Leadership Award ang GMA Network para sa strong collaboration nito sa CHED Sports at pagbibigay ng extensive coverage sa CHED sports programs at events, gayon din ng pagpapakita ng strong partnership sa CHED programs at activities. Ginawaran din ng Sports Leadership Award ang NCAA na tinanggap naman ni na NCAA Season 99 Management Committee Vice Chairman Hercules Calianta at NCAA Management Committee Member at Colegio de San Juan de Letran Athletics Moderator Father Victor Calvo Jr. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.